Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So ngayon po itutuloy natin yung ating series natin patungkol po sa Power of Vision. Alam niyo po, yung vision, makapangyarihan po yan. Kaya kung wala kang vision, yung buhay natin, walang patutunguhan. Pero kapag may vision ka, meron kang pangitain, may gusto kang marating, may gusto kang gawin sa buhay, may pangarap ka, makapangyarihan yan. Yan ang magbibigay sa iyo ng inspirasyon araw-araw. Yan ang magpapabangon sa iyo sa higaan kasi merong dahilan bakit ka babangon, bakit ka magtatrabaho, bakit ka magsusumikap sa buhay. Pag may pangarap ka, may vision ka, may pangitain ka, mababago talaga yung buhay mo. Pero pag wala kang vision, para ka lang tutunganga lang o kaya walang direksyon, gagawin mo lang yung mga bagay na gusto mong gawin pero wala talagang patutunguhan. Kahapon po, pinag-aralan natin yung vision, it gives us direction. Ngayon naman po, vision narrows down our focus. Kapag meron kang vision, yung focus mo mananarrow down. Ibig sabihin, alam mo na kasi yung gagawin mo alam mo na yung pangarap mo Alam niyo po, pag bata-bata ka pa, no? Ang dami mong gusto pang gawin, ang dami mong mga pinapangarap na later on marirealize mo na hindi naman pala para sa'yo, no? Sayang lang yung mga oras na ginugol mo. Kaya maraming mga tao na ang daming mga courses na kinuha. No? Lahat pinagtuunan ng pansin. Only to realize na 90% pala ng mga courses na pinili niya hindi para sa kanya. No? Kasi po sabog. Pero pag may vision ka, alam mo yung pangarap mo, alam mo yung gusto mong mangyari, alam mo yung pinapagawa sa'yo ng Lord, meron kang vision, mananarrow down yung focus mo. Yung buong enerhiya mo, lahat ng energy, time, effort, ilalaan mo doon. Kaya po, kapag may vision ka, mababago talaga buhay mo At magiging effective ka sa isang bagay na pinapagawa sa'yo ni Lord. Kasi, na-narrow down mo Doon lang talaga. Wala ka na ibang gagawin kundi yung bagay na pinapagawa ni Lord. Now, sabi po dito sa Philippians chapter 3, verse 13 and 14. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo. By the way, basahin niyo po yung buong Philippians chapter 13, no? Makikita niyo po ron yung pinakalayunin, pinaka-aasam-asam ni Apostol Pablo. Una, makilala si Kristo. Pangalawa, maging katulad si Kristo. Pangatlo, mapaglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. So, yan lang po yung Philippians chapter 3. Now, pagdating po rito sa 13 and 14, ito po yung sinasabi niya. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sa Tagalog po, mga kapatid, hindi ko ibinibilang na naangkin ko na. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko at pinagsisikapang maabot ang mga bagay na nasa harap ko. Pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. So si Apostol Pablo, ang gusto niya lang talaga makilala ang Panginoong Jesucristo. That's his goal. Isipin niyo, napakagandang goal po, mga kapatid. Nawa, ito yung goal din natin, no? Makilala si Jesus Christ. Of course, maraming goals si Apostol Pablo. Pero dito sa Philippians chapter 3, ito yung pinaka-importante sa kanya. Makilala ang Panginoong Jesucristo, mag-mature sa pananampalataya, maging katulad ng Panginoong Jesucristo, at mas mapaglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Napakagandang pananaw, napakagandang layunin sa buhay. So sabi ng Apostol Pablo, lahat ng bagay, wala na tong kwenta, ito lang yung mahalaga sa akin. Yung lahat ng energy ng Apostol Pablo napupunta lang dito sa pagkakilala kay Kristo, maging katulad ni Kristo, mag-mature sa pananampalataya at paglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Napakaganda, no? So, ito po yung ating teaching ngayong umaga. Vision tells us our priority. Yung pangitain, yung vision, tinuturuan tayo nito. Sinasabihan tayo nito kung ano yung prioridad natin sa buhay. Isipin po ninyo, pag wala kang vision, wala ka ring priority. Kaya napakahirap kapag ikaw ay asawang babae, tapos yung asawang mong lalaki, walang vision. walang pangitain,
walang gustong patunguhan. Yun yung nandun lang sa couch. Panood-nood ng TV. Napakasakit sa ulo, no? Pag parang ewan. Diba? I know. Sa inyo, iba sa inyo nakaka-relate, no? Pag yung leader ng tahanan, supposed to be, walang vision, parang, saan mo dadalhin yung pamilya mo? No? Kaya sa mga lalaki na nakikinig dito, may mga asawa, mga future leaders of the house, of the family, dapat meron ka talagang vision. Hindi pwedeng walang vision. Meron kang pagdadalhan para sa pamilya mo bilang leader ng tahanan. Now, kung meron kang vision, it will tell you your priorities. Ibig sabihin, alam mo yung prioridad mo. Hindi nasabog yung isip mo na ang dami mong priorities. So, si Apostol Pablo, ito lang yung gusto kong mangyari, makilala si Jesus. That's my priority. Lahat ng gagawin ko patungkol sa pagkakakilala sa Panginoong Jesucristo. Mag-mature sa pananampalataya at mas mapaglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Andun lang nakafocus yung buong buhay niya, energy niya, nakakonsentrate doon. Vision tells us our priority. Tanong, ano ba yung vision mo? Yung vision mo magdidikta sa'yo kung ano yung prioridad mo. At nawa, no, lahat tayo katulad ni Apostol Pablo na ang vision natin, mas makilala ang Panginoong Jesucristo, mag-mature sa pananampalataya, at mas mapaglingkuran ng Panginoong Jesucristo. Kasi kapag yun ang priority mo si Lord, everything will fall into place. Pati pamilya mo maayos, trabaho mo maayos. Kasi lahat sila nandoon sa Kapag tama yung vision mo, tama yung sinusunod mo yung pinapagwasay ng Lord, everything will be okay. Mas matatama yung buhay natin. Now, pangalawa po, vision simplifies our lives. Yung buhay na walang vision, walang pangitain, walang patutunguhan, walang pangarap, no? Complicated na buhay yan eh. Yan yung buhay na komplikado. Alam niyo, isang tao na ang daming gustong gawin sa buhay. Hindi niya alam kung alin ba talaga, nasan ba talaga siya. Lost. Lost ang tawag doon, ligaw. Hindi niya alam saan niya ihakbang yung paa niya. Sa kaliwa ba, sa kanan, diretso, atras, no? So, pero pag may vision ka, imbis na maging komplikado yung buhay mo, nagiging simple. Kasi alam mo saan ka pupunta eh. Alam mo kung saan mo ihahakbang yung paa mo eh. Alam mo ba't ka gigising bukas. Kaya napakasarap sa mga tao rito, no, sa mga kasama natin sa devotion natin ito, na yung mga tao, alam niya yung vision niya, alam niya kung ano yung pangarap na binigay sa kanya ng Panginoon, alam niya yung patutunguhan niya. Kasi the next day, alam mo kung anong gagawin mo. The following day, next week, next month, alam mo kung anong gagawin mo. Simple lang ang buhay. Hindi ka nagagawa at mangangarap ng mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Hindi mo naiisipin pang magpunta sa kung saan lugar. Kung dinadala ka ng Diyos sa Pilipinas, hindi ka na mag-iisip na mag-abroad. Diba? Kung dinadala ka ng Lord sa ibang bansa, hindi mo na mag-iisiping magpunta pa sa ibang lugar na hindi pinagdadalan sa'yo ng Panginoon. Simple lang ang buhay. No? Kasi meron ka, alam mo na yung vision mo eh. Kung ikaw gusto mong maging doktor, yan yung vision mo, binigay sa iyo ni Lord, hindi mo naiisipin pang maging IT pa, no? O maging teacher, o maging police. Kasi lahat ng energy mo, dadalin mo dun. Kaya ka mas lalong magiging epektibo at kagamit-gamit sa Diyos. Kapag alam mo yung pinapagawa ni Lord sa'yo, mas masisimplify yung buhay mo. Hindi ka nagagawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa o walang kinalaman sa pinapagawa ng Diyos sa iyong buhay. Pangatlo po, vision concentrates our energy. Alam niyo po, maraming mga kabataan, ang dami nilang energy pero wasted. Sayang yung energy. Kasi nga, hindi nila alam kung ano yung pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Kaya, para sa mga estudyante na nanonood rito, no, mapalad ka kung alam mo na yung course na para sa'yo. Mapalad ka kung ano yung binigay ng Diyos sa puso mo. Nilagay ng Diyos sa puso mo na dapat mong i-take bilang course. Bilang career. Kasi lahat ng energy, time, effort, alam mo na kung saan mo dadalin. Why? Because vision concentrates our energy. Hindi ka na magsasayang ng energy mo sa mga video games na wala namang kinalaman sa pinapagawa sa ng Lord. No? So, pakatanda natin, vision concentrates our energy. Kaya napakalaga na meron kang vision. Alam mo kung saan mo dadalhin yung lakas mo. Problematic, isang malaking problema na puno ka ng enerhiya pero hindi mo alam kung saan mo dadalhin. Ang gagawin mo dyan, sasayangin mo lang. So, para po sa ating application,
Number 1, prioritize what matters for God. Gawin po nating prioridad kung ano yung importante sa Diyos. Yan po yung pinaka-safe guideline natin sa buhay. Kung nalilito tayo sa buhay, tanongin mo si Lord, Lord, ano ba yung importante sa iyo na dapat kong ginagawa? Kapag nasagot mo yan ng tama, mapaprioritize mo na yung vision ni Lord para sa iyo, yung gusto ng Diyos na ginagawa mo. Prioritize what matters for God. Ano ba importante sa iyo, Lord? Yun yung gusto kong maging importante sa akin. Pangalawa po, simplify life by trimming it down. I-simplify natin yung buhay by trimming it. Parang halaman, no? Tinitrim. Yung mga sanga na wala namang nabubulok na or wala sa tamang direksyon, pinuputol. Simplify life by trimming it down. Para puro ka pataas. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Sabi niya rito, but one thing I do, forgetting what is behind. Marami akong mga nagawang mali in the past. Maraming kasalanan si Apostol Pablong nagawa in the past. Lahat yung kasama na sa kakalimutan. No? Forgetting what is behind. Mga nakalipas na yon. Hindi lang yung mga failures, pati yung mga successes, mga bagay na pwedeng ipagmayabang ni Apostol Pablo na accomplishment niya in the past, pero wala namang kinalaman sa pinapagawa sa kanya ni Lord. Lahat yon kasama na sa kakalimutan. Forgetting what is behind. And straining toward what is ahead. Si Apostol Pablo, nilarawan niya yung sarili niya bilang runner, no? Kapag runner ka, kung ikaw ay matino at magaling na runner, hindi ka palingon-lingon sa kaliwat kanan at tingin ng tingin sa likod. Kung ikaw ay isang magaling at mahusay na runner, nakatuon ka doon sa finish line na binigay sa iyo ng Diyos, na isang takbuhin na inilaan ng Diyos para sa iyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo rito, nililimot ko na ang mga bagay na nasa likuran ko. Trim down niya yung buhay niya. Sinisimplify ni Apostol Pablo yung buhay niya. Nililimot ka na pati yung success ko, accomplishment ko, pinag-aralan ko, pati yung pagkatao ko. Sabi niya, lahat ng ito. Sabi nga ni Apostol Pablo, basahin natin to, maganda tong verse na to, Philippians chapter 3 verse 8. Sabi niya, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay. Lahat ng yun, wala na ng kabuluhan yun kung ikukumpara ko sa pinaka-goal ko na makilala ko ang Panginoong Jesucristo. Sabi dito, walang kabuluhan lahat ng mga bagay na yun bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinagpalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. So yan po yung isang mahusay na runner. Pag basura yan, hindi mo nabibit-bitin pa kasi hindi nakakahadlang yan sa pagtakbo mo. Nakatuon siya dun sa hangganan. Sabi rito, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan, yung finish line. Bilang isang magaling na runner, mahusay na runner, nakatuon ka sa finish line, hindi yung kaliwat kanan at tingin ng tingin sa likod. Tinitrim down niya yung buhay niya. Alam niya na yung pangarap niya. Alam niya na yung vision niya. At nakafocus lang siya doon. So, ganoon din po sa atin, no? Alamin natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. Alamin natin yung vision natin na mula sa Diyos. Huwag na po natin gawin yung mga bagay. Kung ikaw ay tinawag ng Diyos para maging police o general, lahat ng energy mo, dalin mo doon. Lahat ng time mo, dalin mo doon. Kung ikaw ay businessman, businesswoman, dalin mo lahat ng energy mo doon kung doon ka dinadala ng Panginoon. At you simplify life. Huwag mo nang pangarapin yung buhay na hindi naman buhay para sa iyo. Or buhay naman ng iba yung pinapangarap mo. Pangarapin mo yung buhay na binigay sa iyo ng Panginoon. And number 3 po, concentrate our time and energy. Lahat ng enerhiya na binigay sa atin ng Panginoon, oras, dapat ang pinaglalaanan niya lang, ang pinaglalaanan lang ng buhay at oras natin ay mga bagay na nais ng Diyos na gawin natin. Kaya napaka-importante ng vision. Ano ba yung vision ng Diyos para sa iyo? Ano ba yung binigay sa iyo ng Diyos na takbuhin, na lakbayin? Ano ba yung pinapakita ng Diyos sa iyo na finish line? Lahat ng hakbang mo, energy, dun mo dalin. Doon ka magiging epektibo at matagumpay na tao. Now, para po sa ating discussion, how does having a clear vision help you simplify your life? Para po sa ating panalangin, kausapin po natin si Lord. Dear Lord, thank you for the gift of vision that guides my life. Help me to see clearly the priorities you want me to follow.
Show me what truly matters and give me the wisdom to let go of anything that distracts me from your purpose. Simplify my life by helping me to focus on what brings you glory. I ask for strength to concentrate my time and energy on your will. May my life reflect your priorities, and may my heart be filled with peace as I walk in the path you have set for me. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa partner natin para sa devotion natin na ito, si Sister Maylen. Pagpalain ka ng ating Panginoon, kapatid, at ang buong mong pamilya. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. This is ating daily devotion.